Gabi po sa ating lahat. Ngayon ay ikalawang araw ng ating pagsisiyam sa karangalan ng ating mahal na ina at patrona, ang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, may kababaang loob at pagmamahal sa mga aba. Ngayon din ay ang ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, itinuturo sa atin ang kahalagahan ng kababaang loob at ng di makasariling pag-ibig, mga katangian na makikita natin sa buhay ni Maria. Hindi siya naghanap ng karangalan, kundi buong pagpapakumbabang tumugon sa tawag ng Diyos. Sa kanyang pagiging ina ni Jesus, pinili niya ang landas ng tahimik na paglilingkod at paglingap, lalong-lalo na sa mga aba at maliit sa lipunan. Si Maria ay salamin ng pusong marunong magpakumbaba at magmahal ng wagas. Sa kanyang paggabay, naway matuto rin tayong iangat ang mga aba, tanggapin ang kapos at magmahal ng hindi naghihintay ng kapalit, tulad ng itinuturo ng Panginoon sa ating ebanghelyo. Kaya naman sa misang ito, hilingin natin ang biyaya ng kababaang loob at pusong bukas sa paglilingkod, sa pamamagitan ng panalangin at halimbawa ng mahal na Birhen. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverendo Padre Edwin Vorlasa, MSc. Magsitayo na po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sinasampakan namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoon Diyos. Panginoong Jesucristo, bugtong na, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig na sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapananatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba, sa gayoy kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matinong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila hindi malirin. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Sa mahirap namin ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balon. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila'y malugod.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus at tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, "Kapag inaanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inaanyayahang lalong tanyag kaysa sa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy napapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inaanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid at mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sapagkat ang aanyayahan ka rin nila,
at sa gayoy nagantihan ka. Kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang aanyayahan mo. Hindi sila makakaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa lahat. Mukhang napaaga tayong ating Valentine's Day dito sa Mission Station. Pulang-pula. Puno ng pag-ibig. So nasa pangalawang araw na tayo sa ating nobena in preparation sa ating kapistahan sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Mga kapatid, habang ako'y nag-reflect, nagninilay sa mga pagbasa at yung tema na inihanda ninyo, mayroong mga nakakahiyang alaala, karanasan na hanggang ngayon ay damang-dama ko pa yung kahihiyan. Ito ay tungkol sa isang invitation. Kasi doon sa kung alam ninyo yung Santa Fe, sa Nueva Vizcaya, merong bagong daan doon papunta ng Santo Tomas, Pangasinan. Mag-cross siya ng bundok at doon mayroong dadaanan doon na isang barangay na tinatawag na Maliko. Napunta kami ilang mga MSC dahil mayroong invitation tungkol sa yung sana mag-expand ng misyon ang mga MSC doon sa mga indigenous peoples na tinatawag na Dakalanguya tribe. So kami naman very excited dahil mura lang yung offer sa lupa at then sabi nila basta nandito kayo walang problema. Marami tayong magagawa dito basta you just protect us from the development na palapit na. Pero ngayon fully developed na, yung kalsada ay napakaganda. At itong lugar na ito ay napakalamig, parang bagyo kasi makikita mo na yung bagyo doon sa isang gilid ng bundok, napakalamig. So ilang beses ako napunta kasama yung ilang mga pare na ni Father George, Father Richard, at iba pa. Isang beses mayroong invitation. Sabi nila, Father, mayroon kaming invitation, maraming bisita dahil sa Indigenous Peoples Week, linggo ng mga katutubo ay marami kaming bisita. May galing sa UP, may galing sa ibang mga lugar at dito din sa mga local, sa mga LGUs. Sabi namin, sige, punta kami. Nang pumunta kami roon, dalawa lang kami ni Father Rene kasi puro busy yung ibang kasamahan naming mga pare. Doon, merong isang program. Yung program ay yung Indigenous Peoples Week, isang gabi na inilalaan nila para imbitahin yung mga may program para sa kanilang hinahanda. Tapos, ang tagal-tagal dumating ng kanilang pinakabisita. So kami, alas 5 pa doon, ang lamig-lamig, nang dumilim na ay nag-cover na yung fog dito sa basketball court na pinag-anuhan ng activity. So yung isang kasama ko ay nanginginig na dahil hindi lang sa lamig, kung hindi sa gutom. Dahil napakagutom na talaga dahil malamig, siyempre gugutumin ka, galing kami sa biyahe. So ngayon, pagdating ng pinakabisita,
ay may program pang kaunti. Di, nakakakain siguro kami maghalos sa mag alas 9 na ng gabi. Ang gutom talaga, no? Parang napakagutom na. And then pagkatapos, nagsasalita yung panauhin. Sabi na, o sige, maghanda na tayo at maghapunan na, kakain tayo. So bigla kaming pumila. Sabi ni isang pare, pila na tayo kasi maunahan tayo. Kasi gutom na. Sabi ko, tara. My God, yung isang nanay na katutubo, sabi niya, kasi kilala kami, Father, may pila po. Sabi ko, Rene, may pila pala. Sus, nung lumingon ako doon sa likod, ang haba ng pila, sa halip pang 5 kami, siya pang 6, doon kami sa pinakahuli dahil pila. Wala sa kanila kung sino yung bisita nila, mapari ka, magobernador ka, mamayor ka, basta kung sino yung, kung ano doon sa mga pila, ay maghihintay ka dahil lahat naman nakakakain. Ang laki-laki ng kanilang kawa at saka ng dami nila, ang bango-bango ng baboy at saka yung mabango yung bigas o yung kanin. So kami, naglalaway na kami doon sa likod, ang layo-layo ng pila namin. Sabi ko, pero ako, nawalan ako ng gana dahil sa hiya. Ikaw ba nang magsasabihin na, Oy, Father, may pila po. Sus, Mariosip, sa isip-isip ko, para tayo mga Pariseo dito na nag-unahan, no? Kala natin, special tayo rito, hindi naman pala, no? So, ito yung mga instances na para bang maisip mo, ay, pare. So, sometimes we claim our title. Tayo, baka special tayo rito, gutom na, no? Tapos, baka unahin tayo. Pero hindi naman pala, pila, pinakahuli tuloy kami. So, yung karanasan na yon, na pag-isipan ko na itong bang sinasabi dito sa Ebanghelyo na yung kababaang loob, no, yung humility. Kasi kung conscious lang sana kami na hindi naman kami mamamatay kung alas 9 na kami makakakain o kaya ang haba ng pila, pero tinitingnan sana namin yung mga tao na pareho pala kami gutom kasi sila alas 3 pa lang o alas 2 nakahanda na, bakit kami gustong mauna doon? So sabi ko, hindi tayo nagpaghintay, kaya charged to experience, pero para kung natutunaw sa hiya doon, no? Kasi hindi tayo sanay ng mga ganyan. So mga kapatid, ito yung binabatikos ni Jesus dito sa mga Pariseo dahil sila palaging special ang tingin sa kanilang sarili. At saka para bang yung kanilang pride na sila nga ay mga religious leaders, kaya para sa kanila dapat doon sila sa mga special tables. Doon sa Kalanguya tribe, wala namang special table, kundi special na pila, no? Ang haba-haba. So, ikaw, nag-isip ba? Kami, dapat nag-isip din kami na pareho naman kaming gutom, ay magkaroon ng kababaang loob na maghintay. So, sabi ni St. Paul na yung mahalaga yung every time o yung ating disposasyon ay palaging nauuna ang Diyos. God first, others first, before me. Para bang unahin mo muna ng Diyos. So, when it comes to unahin ang Diyos, dapat you will be humble. Dapat may kababaang loob ka na maghintay at unahin mo yung katangian, yung virtue ng kababaang loob. Huwag kang mag-una, huwag kang makikumpetensya sa iba, huwag kang madali, kung hindi maghintay ka muna. So, God first, saka ka na. Kung tapos na ang Diyos, na iano mo na yung kababaang loob mo, yung iba muna. Huwag ka munang Pero, dahil nga nasanay tayo, itong ating trend sa ating lipunan ngayon,
na mahilig tayo ng competition, yung parang nagpapaliksahan tayo. So our tendency is to compete and to win. Di ba? Yung tinuturo sa atin sa school, sige mag-aral ka, o sige maglaro ka. Kung ikaw ay winner, then you are good. Paano yung iba na natatalo? So, ang nangyayari, parang iba ang natin. Nahubog tayo sa mga formation na hindi nakakatulong sa mga gospel values dahil we compete with one another and we lost the value of humility. Kasi nasanay na tayo na lumamang sa iba. Kaya sabi din sa ibang epistles o letter ni St. Paul, sabi ni St. Paul, wala kayong dapat ipagmamamayabang. You have nothing to brag about yourself because in the eyes of God, we are just waste in the eyes of God. So wala tayong dapat na ipagmamayabang dahil kung tutuusin, parang mga dumi lamang tayo sa harap ng Diyos. Because He is the Creator. Siya yung naglikha sa atin. Siya yung nagmamahal sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. And why do we overpower God? Na siya man ang dapat mauna. So sabi ni St. Paul, wala tayong dapat ipagmamayabang dahil ang Diyos sa mata niya ay tayo ay mga dumi lamang. But God preferred to love us. He chose to make us important. Pinili niya na kahit tayo ilang beses nagkakamali, minamahal pa rin kita ng Diyos. Mga kapatid, the value of humility o yung kababaang loob ay napaka-importante po dahil humility will direct our decision. Halimbawa, kung tayo ay nagagalit, naranasan na ba ninyong magalit? Tapos, kapag nagagalit ka ng sobrang galit, gusto mo nang pukpukin yung ulo sa taong pinagalitan mo. Pero, kung ikaw ay nasagip mo na yung humility, yung kababaang loob, sasabihin mo, ay, kapatid ko pala yan, ay, nagkasala siya, pero pagpaliban ko muna itong galit ko, magdasal muna ako. And there, kung ikaw kaya mo na i-direct ang sarili mo, kung kaya mong i-control ang mga negative outcome sa galit mo, then you have power. Mayroon kang kapangyarihan, and that is the power of humility. Ibig sabihin, humility o yung kababaang loob ay hindi siya kahinaan. Kasi kung minsan sabihin natin, oy, huwag kang lumaban ka dahil aapihin ka lang. So tinuturuan tayong mag-assert. We have to fight back kung tayo ay inaapi. Bakit? Dahil humility is a sign of weakness. Is a sign of our limitation. But actually, sabi ni St. Paul, it's a sign of strength. It is a sign that you have the power. Hindi yung power na violence, kung hindi the power of your heart, the power of love. Ito yung nagbabago sa tao dahil hindi mo sinasaktan because you know you are able to control and direct yourself, hindi doon sa mga masamang outcome ng iyong ugali, kung hindi dahil ikaw ay nakakaunawa na ikaw rin ay mahina. Mayroong Diyos na nagpupuno sa ating mga kahinaan. So if we decide for something in accordance with God's will, no problem. Kahit magdurusa ka pa, kahit mag-suffer ka, ang importante na you are conscious na hindi ito kay Satanas. Kung hindi, it's God who said, control yourself, direct yourself, be humble, and you will have the power. And I think itong tema na pinili ninyo tungkol kay Maria, ang birhen sa kabanal-banalang puso ni Jesus,
sabi natin, si Maria ay napakababang loob. She was very humble. At dahil dito, tahimik lang siya. At siya ay maraming pressures. Hindi siya nagagalit. Kanya lang isinasaloob yung kaniyang mga suffering until na sinasabi niya na ako ay alipin lang ng Diyos. Tutuparin ko ano yung kanyang kagustuhan. So solved na siya dahil walang mangyayari kung ikaw atat na atat sa inyong mga confusion. Walang mangyayari kung ikaw ay palaging nagagalit. Walang mangyayari kung ikaw ay gumaganti sa ibang mga tao. Pero si Maria, nagiging halimbawa natin, kalma lang. Wala tayong magagawa kapag ganyan ang ugali ng ibang mga tao. What is important, you control yourself, you direct yourself. Ikaw ang magdadala sa sarili mo. Use your power, the power of humility. So mga kapatid, ganyan ang buhay ni Maria. Kaya siya ay ating hinahangaan sa kanyang tinatawag nating lumay. Siya ay napakasimple. Siya ay walang ambisyon. Kahit sa kanyang mga confusion, kanyang idinadala doon sa kanyang pagdarasal. Marami siyang nakikita sa kanyang anak. She was a witness of the suffering of her son. Pero lahat ay pinaubaya niya sa Diyos dahil wala siyang ibang magagawa kung hindi ipaubaya sa Diyos ang lahat ng pangyayari sa buhay nila. So mga kapatid, nitong pangalawang araw ng ating novena para sa ating mahal na ina, ang Birhen sa Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, naway tingnan rin natin ano yung nangyayari sa ating sarili. Mayroon ba tayong mga qualities of the heart? Mayroon ba tayong mga virtues na masasabi nating mayroon na akong influence sa aking pagsisimba, sa aking devotion kay Maria dahil kaya ko nang mag-control sa aking sarili. Kaya ko nang mag-direct sa aking anger. Hindi na ako natatakot dahil alam ko na ang Diyos nandyan, sumasalo sa lahat kong mga kahinaan. So ito yung ating dalangin na naway patuloy tayong gabayan ng Diyos at ang ating mahal na ina. Naway patuloy tayong magkakaroon ng lakas, ng strength, at saka yung kapangyarihan na itong mga values, mga virtues ni Maria at yung tinuturo ng kanyang anak, mapasa atin nawa upang magkaroon tayo ng contribution dito sa ating paggawa or pag-build ng ating Christian community na kahit iba-iba tayo, pero dahil mayroon tayong control sa ating sarili and we have the power, then maasahan natin na yung mga pangarap ng ating simbahan at yung ating community, yung ating mission station ay patuloy na magkakaroon ng magandang kinabukasan. So patuloy natin ang pagdiriwang natin at naway magtutulungan sa pag-aaral, magtutulungan sa anong magandang gawin. Sabi nga ng founder ng Missionaries of the Sacred Heart, ni Father Joel Sivali, sabi niya, others may surpass you with knowledge, but not with humility. Pwede ang ibang mga taong makakalamang dahil sila ay mga marunong, sila ay mga bright. Pero sana hindi kayo malalamangan sa inyong kababaang loob. So practically, ito sana yung gustong ipasabuhay ng aming founder sa lahat ng mga membro ng Missionaries of the Sacred Heart at sa lahat ng mga taong magkakaroon ng kanilang mga influence. Pero mahirap gagawin, pero alam natin na pwede pala. Sana we share the same spirit. Others may surpass us with knowledge, but not with humility. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit at naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kapatawaran ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Turo sa atin ngayon ng salita ng Diyos ang kababaang loob at pagiging mapagbigay. Manalangin tayo sa pagkakamit natin ng biyaya sa kababaang loob at kabukasang palad. Sa bawat panalangin ng ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, nawa ay maging kasangkapan nito ng kaligtasan para sa lahat at matupad nito ang kanyang misyon ng buong kababaang loob at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating Santo Papa Leon, sa ating mga obispo, mga kaparian, at mga reliyoso, patuloy nawa nilang ipangaral ang mabuting balita at magsumikap na ipalaganap ang kaharian ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan, nawa ay isulong nila ang katarungan, kapayapaan, at kagalingan ng lahat ng mga mamamayan sa halip ng sarili nilang interes. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, nawa ang pamimintuho natin kay Maria, ang ina ng banal na puso ni Jesus, ay magbunga ng kababaang loob at pagtalima sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at mga nagdurusa, masumpungan nawa nila ang kalusugan ng katawan at kalooban sa tulong ni Maria, ang pag-asa ng mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga benefactors, family sponsors, mga hermano at hermana mayor, nawa ay pagkaluban sila ng Panginoon na mga biyayang kanilang kinakailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, sila nawa ay makasapit sa kaharian na tahanan ng tanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipinalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Hesus, tinuruan mo ang iyong mga alagad kung paanong magpakumbaba at maging mapagbigay sa pamagitan ng pagiging lingkod ng lahat sa pagbubuhis ng buhay mo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Naway tularan namin ang iyong halimbawa at sa gayon ay makabahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain na ito ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay kaysa ng anak mo at ang Espiritu Santo. Ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang ang pinanahanan ng Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyes sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapanggulo, nakulo ang langit at lupa,
Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Jesucristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghatihati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Nasa inyo at sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon, naming Papa, at ni Pablo Virgilio, naming Obispo, at sa Tanang Kaparian. Alalhanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Hesus Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang ating Panginoon na nag-aalay ng kanyang buhay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang sa kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang maging ka sa kanyang krus. Binahagi ng kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kahariay patuloy na may sakatuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso. Nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami, sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami, sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami.
Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Music Ministry, ang Social Communication Ministry, at sa ating lahat po na nandirito ngayon. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel, gayon din po kay Kapitana Gemma Juan para sa kanyang pasopas mamaya. Pasalamatan din natin ang ating mga family sponsors at ang ating mga hermana at hermano ngayon na sina Mr. Rosco Lalad and Mrs. Jovita and family, Mr. and Mrs. Manuel Jr. and Army Acosta and family, Mr. and Mrs. Jonathan and Arlene Bacaro and family. Pasalamatan din po natin ang ating mga brothers mula sa Scholasticate Community na sina Brother Ryan at si Brother Limar. Hatigit po sa lahat, pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverendo Padre Edwin Borlasa, MSc, kasama si Reverend Borge Carpenteros, MSc. Paalala po, bilang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan na ika-8 taon ng pagkakatatag ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, mayroon po tayong mga inihandang activities at fundraising projects para sa ating simbahan at kapistahan. Ito ay ang mga sumusunod. Nobena Misa. Nobena sa ganap na ika-6 ng gabi at susundan ng banal na misa sa ika-6 at kalahati ng gabi dito sa tahanan ni Maria. Mamaya po pagkatapos ng misa ay magkakaroon tayo ng Youth Night. At bukas po ang sponsor sa ating misa ay ang San Juan Bautista at St. Louis de Montfort Chapel. Sa September 7, bispiras ng kapistahan, ang ating nobena ay sa ika-5 ng hapon at ang banal na misa ay sa ika-5 at kalahati ng hapon. Susundan po ito ng prosesyon ng Our Lady of the Sacred Heart papuntang Woodcraft Bayanihan. Fiesta Raffle for a Cause na pondo itayo ang kumbento para sa pagpapatayo ng kumbento para sa tahanan ni Maria. Maaari po kayong bumili ng ticket para makatulong dito. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos isang ticket or 200 pesos per booklet. Maaari din po kayong makatulong sa pamamagitan ng pagiging isa sa mga family sponsors o maging hermano o hermana sa Novena Mass. At tuwing magsisimba kayo ngayong Novena Mass, ay mabibigyan kayo ng stub na maaari ninyong ipagpalit sa bingo card. Ito po ay para lamang sa edad 12 years old at pataas. Ang bingo po ay gaganapin sa kapistahan sa September 8. Sa September 8, araw ng ating kapistahan, ay magkakaroon po tayo ng misa konselebrada sa ika-5 ng hapon sa Woodcraft Chapel na pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Pablo Virgilio Cardinal David, Didi. Pagkatapos po ng misa, ay magkakaroon ng salo-salo alabaryo fiesta sa Bayanihan Covered Court. Mayroon din pong bingo, raffle at baile sa Mission Station. Magtanong lamang po kayo sa inyong mga chapel officers para sa mga detalye. Nawa ay suportahan po natin ang mga gawain na ito para sa ikatatagumpay ng pagdiriwang ng ating kapistahan. Sa September 6 ay magkakaroon din po ng PhilHealth Yakap Caravan simula ika-7 ng umaga hanggang ika-2 ng hapon sa Bayanihan Covered Court.
Maaari po kayong mag-apply, mag-update ng inyong PhilHealth ID o mag-register sa Yakap Package at magpakonsulta ng libre. Meron din pong free dental clinic sa September 7 sa Woodcraft, Bayanihan. At paalala din po, bukas ang ating isusuot ay kulay blue. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumako kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, dalhin ninyo ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Paalala po, magsiupo po muna at bibigyan na lang po kayo ng sopa sa inyong mga upuan. May kanin din po sa kaulam.